Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay alam natin na medyo nag-i-struggle ngayong playoffs pero kumpiyansa pa rin itong si Coach Chito Victolero na sila ay makakabawi. Ngayon, ang balak naman ng Magnolia pagdating dito sa draft ayon sa mga reports na lumalabas ay kinakausap na nila itong 6'10 na si CJ Lane para maglaro para sa kanila. Alam natin na si CJ Lane kapag yan sumali sa PBA dadaan muna sa draft process. At kung siya ay magdeklara, malamang ito ay masama dun sa top 5. Sigurado yan dahil sa height nito na 6'10. So ang gustong gawin ng Magnolia Chicken Templados ngayon, unang-una ay masiguro nila na itong si CJ Lane ay makukuha. Ang una daw gagawin nitong Magnolia Chicken Templados ayon dun sa mga insiders ay kukunin yung draft pick ng Terra Firma. Kung hindi nila makuha itong draft pick ng Terra Firma, ang susubukan nila ay sa Phoenix Fuel Masters naman. Dahil itong draft pick naman ng Phoenix Fuel Masters ay isa doon sa mga pinoproject nila na baka maging number 2 or number 3. If ever mangyari yan, malaki na ang tsansa ng Magnolia na makuha itong si CJ Lane. Itong si CJ Lane matagal na napapabalita na baka sumali daw dito sa draft. Pero ngayon pa lamang talaga nababanggit yung pangalan nito at marami naniniwala na kapag ito yung nakuha ng Magnolia, magiging ito yung tinatawag na game changer katulad ni Sabel Lucero. Dahil ang balita ito si CJ Lane daw nakapaglalaro ng iba't ibang position. Pwede raw ito na sa height niya 6'10, pwedeng maging small forward. Sabi nga ng iba, kaya din ito maglaro ng guard. Kaya nga, if ever makuha ng Magnolia, syempre pwede rin niyang gawing center. Kaya hindi na ako magtataka kung ito talaga ay gawing, sabihin na natin puspusan yung negosasyon ng Magnolia para makuha ang nasabing player. Dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Magnolia Chicken Templados, yung pandagdag dito sa lineup nila. Samantala naman, itong Northport Batang Pier, marami nagtatanong kung ano ba ang mangyayari dito. Dahil itong Northport mukhang sa tingin ng karamihan magiging malaki ang problema nila pagdating dito sa pag-adjust ng kanilang lineup. Nakita na natin halos naubos lahat ng players nitong Batang Pier at mukhang sa sitwasyon ngayon, ang gagawin daw nitong Northport baka ipamigay pa yung iba nilang natitirang players. Hindi malaman ng mga tao kung ano ba talaga ang balak nitong Batang Pier ngayon. Pero ang maliwanag dito, itong Northport, may itong mahakbang na ginagawa nila ay parang senyales ng isang team na malapit nang i-trade. Kaya nga sa ngayon, hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na ito talagang team na to ay i-trade na. Pero if ever nga mangyari yan, ang tanong ay sino naman kaya ang bibili dito sa Northport at sino pang players ang mawawala. Alam natin maraming teams ang interesado na makuha itong Northport Batang Pier. At ang tanong nga dyan, nagpapababa ng presyo nitong Northport kaya nila pinamimigay yung mga top players nila. At bakit hinayaan si Arvin Tolentino na maglaro abroad? Kasi kung may team na bibili sa Northport, gusto niya syempre yung purchase price as low as possible. So, ang ginagawa ng Northport, pinamimigay na yung mga top players nila talaga. If ever nga na totoo yung mabenta itong Northport, maraming fans naman ng PBA matutuwa dahil yan ay isang farm team katulad ng Terra Firma at Blackwater. So, pag nawala na sila, sigurado magiging mas maganda to para dito sa PBA na rin. Kaya kailangan lang masiguro dito kung ikaw ang PBA, yung bibili sa Northport, dito talagang lalaban para naman maging balanse na ang sitwasyon dito sa liga. Ngayon, alam din natin na itong iba pang players ng Northport katulad ni Cade Flores, Evan Nelly, Gio Halalon, malamang hindi na magtagal dyan. Mas nga ito si Calvin Abueva, ang balita baka ite-trade na rin yan ng Northport.